Maayong adlaw sa mga kauturan, sa mga kabyanan. Halin diri sa West Visayan Conference, sa bugos nga teritoryo sa West Visayan Conference, kag bisan pa sa bugos kalibutan nga naga-follow sa aton nga pagtuon sa leksyon sa sining nga semana. Ang atong nga leksyon sa sining nga semana entitled The Ultimate Rest, ang pinakakatapusan, pinakamataas kag pinakatapusan naton nga pagpaway. By the way, gusto ako magpanamyaw kag subong man palapnag sang ining gusto ko nga ipahangop sa dira sa Central Iloilo o Central Antique District sa kay Pastor Al. Sa nasakupan siya nga distrito Central Antique 1. May ara kita nga seminar dira o con orientation sa ACS Adventist Community Services with Pastor Puraso. Upod sa amon mga pinalangga this Sabbath kag sa mga kaabyanan naton nga labi na gid sa aton mga kauturan nga kag mga simbahan, mga eskwelahan kag puloy-an nga naga tanom sang inyong mga utanon. Mayara kita nga evaluation by first and second week of October upod sa atong educational department kag iban sa mga directors naton kag officers diri sa West Visayan Conference. Hopefully ini ma-realize agud nga makabisita naman kami sa upod sang mga directors diri sa West Visayan Conference, magapamisita naman sa bugos nga territory sa West Visayan Conference. Pastor Edwin. Good morning mga pinalaga ko nga mga kauturan diri sa nasakupan sang probensya sang konsiya sa isla sang Panay kag Guimaras. Dako ginang aton pagpasalamat nga yari naman kita mag pamiesta sa pulong sa Ginoo. Pinagi sa aton nga leksyon kag kabay pa nga ikaw magagamit sa kay Pastor Takapan kaupod man sa akon samtang kami magapamalandong o kung samtang kita magapamalandong sa sini nga pangapulong kag tungod sina kutob sa maabtan sang amon nga tingog sa bugos nga kalibutan ginatamyaw gigamo sang marimis nga adlaw. By the way, basit matingala kamo kada semana lain-lain nga mga host kag mga discussant ang nakita niyo sa diri sa Hope Channel Panay and Guimaras. Tungod kay divide nato ni sa apat ka mga paris-paris kay ato na talupangdan nga kung isa lang ka paris ang magdala sa kada semana tama siya ka taxing. Tungod hindi lamang amini ang trabaho sa inyong malagad. Mayroon kitang apat ka grupo. Sa kay grupo ni Pastor Reno, grupo ni Pastor John, grupo ni Pastor Rafi Swalog, kami ni Pastor Edwin, ang katandim sa pagdalas ng leksyon sining nga semana, sining The Ultimate Rest. By the way, Pastor Edwin, before kita mag-start, pwede ka-offer sang atong opening prayer? Magapangamuyo kita mga kauturan. O Diyos nga dalangpan, yari naman kami sa pagtuon sang imo mga pulong sa sini nga semana, The Ultimate Rest. Tagay kami Ginoo sang kaalam, kaupod ni Pastor Takapan, nga ining mga leksyon nga amon pagatunan, makahatagid inspirasyon sa amon mga online viewers, sa amon mga kauturan diri sa West Visayan Conference, kag sa bilog nga Pilipinas, kag sa bugos sa kalibutan. Tugot ti Ginoo nga sa gihapon ang imo nga pagiya amon gid ma-experiencehan sa sinigid nga adlaw sa ngalan ni Jesus nga maluluwas. Amen. Okay, sana siling nakon kaina The Ultimate Rest ang aton nga topiko sa sining katapusan nga Sabado sining nga quarter. Sa next Sabbath, another quarter for the last quarter of the year 2021. Gani plasta na kita, magatuon kita sa sining leksyon. Kaupor kay Pastor Edwin Gonzaga, ang atong nga publishing director diri sa West Visayan Conference. Pastor Edwin, sa atong nga teksto sa sining semana, dira makita sa 1 Corinthians 2:9, but it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God hath prepared for those who love Him. Tama ka taho mga utod na tama ka exciting nga lugar nga duog nga plano sang Ginoo nga sa diyan sila nga wala sing mata nga nakakita o kung idulongog nga nakabati
nga sa diin sining mga butang nga plano sang Ginoo. Ang kanami Pastor Edwin sining ato nga we are blessed as Christian kay may ara kita nga roadmap. Masiling naton hindi kita matalang nga matalang kit pa nga tama ka klaro sang roadmap kag ginplaster sang Ginoo sa aton may blueprint nga sa din i-follow naton kung anong himuon naton nga mangin maangkon naton inang kagyunan nga sa atong nga teksto diri ginambal. Gani Pastor Edwin nabalaan nato no nga ang sa atong nga panahon subong nga tama ginasiling diri is undeniable that the world around us is dying down. Naga-deteriorate na gid. Hindi lamang sa spiritual, political, kag bisan pa sa physical nga structure sang kalibutan. Kita mo kung tanawon nimo sa CNN kag sa aton nga National Geographic ang mga glaciers, ang mga bukid sang yelo sa iban nga bahin sa kalibutan, bisan sa Europa, sa China, sa Japan. Nagaamat-amat ang katunaw Pastor Edwin. Kag amo ginakadlukan sang madamo naton nga mga kaabyanan, ang authorities nga nagkatabo tungod sa global warming. Hindi lamang sina, bisan pa ang aton nga social nga aspect naga-deteriorate. Masami madamo sa aton subong utod ang naga-focus lang sa kagulong ginatawag nga selfishness. Sa aton spiritual, political, ini nga mga aspect sa atong kabuhi nagadulong ka nagapakita na nga nagaka-fulfill na ang propesya kag nagapakita the events of the end times are being quickly fulfilled and we are facing serious personal and collective issues. Hindi lamang personal kundi sa atong panimalay, sa atong sa sosyedad kag sa bugos kalibutan will be suffering sa sining impending doom sa kalibutan. Anong mahimo sa atong leksyon? The ultimate rest. Ang sila ko Pastor Edwin kayo na, nga we are blessed because we have this roadmap nga sa din, hindi kita mapunaw, hindi kita mahadlok, hindi kita matalang. We have a definite target because we have an infinite target. Kag definite target, tungod kami raktang infinite God who gave this roadmap nga dapat aton usuyon. Pastor Edwin. Katahom gid man sang aton nga memory text Pastor Sandy no kun di gid talakay mo ang nagakalatabo sa kalibutan. So after sina kun dito na kita sa langit ginpakita kay John the Revelator no kun ano bala ang matabo sa ulihi no. Imagine I had not seen. Wala nabatian sa mga dugan, wala pa nakasulod sa panghuna-una. Sa aton pa, ining author sang Revelation nga si John, Pastor Sandy, hapaw lang ang iya nakita. Bisan pa si Sister White sa iya libro nga Last Day Events, hapaw lang ang pinakatahong bagid. Ini ginatawag the ultimate rest nga ginapreparar sang Ginoo sa imo kag sa akon. Siguro basi kun sa 100%, basi mga 5% lang ang ilan nakita Pastor Sandy. Nakita ko bala personally Pastor Edwin. Ang sa panahon ko, nga daw ginabitin kita Pastor Edwin, nga ang hapaw lang wala gid maplaster kay John kag even Ellen G. White herself, ang puntarya kadto naton. Siguro kung ginplaster klaro Pastor Edwin do wala na kita sa excitement. Wala na. Wala na sang surprise. It's a surprise para sa aton nga tinguaon naton nga madabot inang duog, inang lugar, inang kalibutan nga ginaplastar sang Ginoo nga wala sing mata nga nakakita, wala sing idulongog nakabati, kundi aton pakadtuan na. It's a surprise kag the most exciting time and event and place nga pagkakatuan naton. Amo na Pastor Sandy nga daw hindi lagi ini magdugay ini nga kalibutan no. Ang aton tanan nga mga properties no daw makasiling naton agi lang ni mga utot no. Ang nagakalatabo subong sa pandemic nga halos kada adlaw may adventista nga nagakalamatay tungod sa COVID no. Hindi naton ma-mentionar kada isa-isa. So ang assurance lagi naton ang ginatawag final rest sa Ginoo, Pastor Sandy, no? Okay, magatuon kita sining 5 ka mga subtopics. Mga auto nagagamit kami dito sa Fostero. Nga may
makarelate gyapon kita sa atong nga lesson sa sining nga leksyon iyan ni ang author diri iyan ni Okay. Okay. Ang lima ka mga subtopics, rest first, rest in a glorious future, o kon a vision of the end, rest amid issues, o kon the countdown sa atong leksyon, rest in working for God, marching orders, rest in peace, o kon rest in hope, and last, rejoice in the Lord always. It's the ultimate rest. Ako ni isa-isahon naton ini i-dissect naton Pastor Edwin ining una nga ginatawag nga subtopic naton. Rest In a glorious future. Rest in a glorious future. Okay, nagambal diri. Dira sa Revelation chapter 1 verse 1. The revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants things this must shortly take place. Okay. Sa labing madali mag-aabot ini nga abot nga lugar nga duog nga ginhambal diri sa Revelation chapter 1. John was living in isolation at Patmos Island when he received an amazing revelation of Jesus Christ. Nabala nato no nga paghatag sang death penalty sa kay John dito sa boiling cauldron, wala siya napatay. Kag ginexile siya sa island of Patmos nga sa din dito siya naka-receive kag nakabaton sini siyang vision kag nakasulat sa book of Revelation. He was told to write 7 letters, one of each church in Asia. The future of the church was revealed in those messages. Bodson Pastor Edwin nga samtang ginhatag sa iya ang revelation, of course ang Holy Spirit nga tagaan siya sa commission to write 7 ka mga sulat that exactly para sa 7 ka mga iglesia sa Asia Minor. Nga ini siya nagadulong. Then John was shown the final events that would lead to a glorious future, earnest rest in a new earth with God. Tungod kay nabalaan naton Pastor Edwin sa panahon ni di lamang sa subong no. Sa panahon sang pagginahom sang Roman government, ara man sila in a political distress and chaos nga atong mga Christians nga ginpangabulan ni San Pablo sa Asia Minor Pastor Edwin katulad sang Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea underwent man sila, naka-experience sila sang ginatawag nga restlessness, problem, political, and even spiritual per se nga sa din gin-experience sini nga mga Christians. Ang nakatahom sini Pastor San kay sa edad nga 90s si John gintagaan sang vision no kun edad mo subong 90 daw budlayan ka na magsulat no malipat ka na pero sa sinaman nga tion ginhatag sa iya ang glorious future sang sini nga no nga kalibutan kag ang kalibutan nga umalabot no so daw ano bala katahom Pastor Sandy nga ang 7 ka mga iglesia gintagaan sila sang messages siguro messages of atong mga review messages of comfort para sila ma-assure sila sa aton nga giyatawag glorious future Pastor Sandy. Kag sa aton mga kapanahon ng Pastor Edwin siling diri, we can rest today because we believe that God knows the future, controls our history, and is preparing a future of eternal peace and prosperity. Kung ano natabo sa 7 churches, Pastor Edwin, nakita natin sa history, nga sa din, nag-reflect siya, ano man bala ang aton kaimtangan subong? Makaangkon mayan kita sang netawag ultimate rest out of this pandemic, out of this chaotic conditions of the world. Maka-learn man kita ayan, makatuon man kita sang netawag ultimate rest. Of course, asin ko kina-bless kita, tungod kay bisan ang spirit of prophecy nagahatag sa aton sinang ultimate rest maangkon only if ara kita nagausoy sa manami nga bana sa Ginoo. That's why Pastor San gina-encourage gid naton ang aton mga viewers ang aton mga kauturan kapaglaom nga kun mahimo aton gid permi basahon ang spirit of prophecy no hilabi na gid nga subong aton gina-promote ining aton nga morning devotional nga actually ini siya spirit of prophecy nga ma-remind sa aton kag kita magapapilin nga mapag-on sa pag-alagad sa Ginoo tungod siling ni Mrs. White only those who have fortified their minds with the truths of the Bible
will be able to stand in the last days conflict. Labi na Pastor Edwin ang reading naton this week, no? Parte sa last day events. Kung ikaw hindi pa handa, tama ka makalanguyos gali. Naglagay na sa 7 last plagues kag the coming of Christ. Ano ang matranspire, ano matabo sa panahon sa sining mga events nga mag-aabot sa aton. Apang kita mga utod, mga abyan, mga kuturan, hindi magkangawa sini. Bisan panahon sa judgment, hindi kita dapat magkapunaw. Kaya nga, ang judgment, Pastor Edwin, ina kakulbaan sa mga katawan nga wala nag-obey. Inang mga tao nga wala nagigugma sa kay Kristo. But, para sa mga tao, sa inyong mga abyan, mga utod nga nagigugma sa kay Jesus, you have nothing to worry. To fear. And to fear because God is in control. By the way, Pastor, kung medyo may side trip ita gamay, no? Talking of the last days events ba, no? Ang aton last day events nga libro, may ara kita gid aton ni promotion nga may ara kita nga quiz ini sa October 2, no? So sa aton online viewers diri sa Panay and Guimaras, prepare kamo sang aton nga quiz kay may mga awards ini, no? Pamangkota lang ang inyong mga district pastor, no? Back sa atong na leksyon, Pastor San. Okay, thank you very much, no. Amo inang aton nga gina-promote sa mga last day events, labi na gid para nga ma-prepare ang aton tagsa-tagsa ka panimali. Okay, kadto kita sa ikaduha nga subtopic, Pastor Edwin, rest amid issue of botsilingon, the countdown diri sa aton nga leksyon, the countdown. Dira sa Matthew chapter 24 nagambal, si Ginosus hatag sining outline para sa mga events nga magkalatabo sa second coming, kag sa mga senaryo nga sa diin nagadulong sa mga issues kagamo, kag nagadulong siya sa ginatawag katapusan. Dira sa Matthew chapter 24. Kag isa sina ang kalibutan nga pagauyugon sang pila ka mga disasters. By the way, ang daw halos na experience naton ini mga disasters subong ang linog, bagyo, tsunami, gutom. On the other hand, those who remain faithful to God are scorned and persecuted by those who don't love Him. Ang pamangkot na tabo ni subong, of course, mayara na Pastor Edwin nga nakatabo subong. Gina-persecute, ginayao-yao, ginayamwat, ginasunlog, ginabuli. Kinanglan ini nga mga ginambal diri sa chapter 24 ma-fulfill or else ini makaapekto sa aton nga pagtuo sa Biblia, Pastor Edwin. Okay, ang mugad ni mga Pastor San nga ining Matthew 24 balatayan ni siya, no? Pero actually hindi pa ni siya ang katapusan. Hindi pa ni siya katapusan. Pero aton hibaluon ang mga signs and warnings sa aton ara ng gutom, ara ng mga pandemic, ara na, no? Pero the ultimate end gini Pastor San sa ng signs of the times ining Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness unto all nations. Then shall the end come. Subong puwerte. Kadasig sang messages Pastor Sandy, no? Sa Amon Haro Church daw may nagapanawag na kay Pastor Ray nga mapa-Bible study na sila. Gusto na sila mag-videos. So kadasig sining aton online program bala mga kapaglaom, mga kauturan, no? Importante gini. Plus nga ikaw kag ako magabulig sa buluhaton. Paano? Ang the simplest way, Pastor San, is to share a book. Amen. No, amo na pinakasimple na i-share lang ang balaang espiritu na ang bahala nga maghikot sa iya. Okay. Kundi Pastor Edwin sa Matthew chapter 24 nga ginplaster sa Jesus ang succession sang event. Kag diri sa 27 si Ginoong Hesus mismo, gusto niya nga magsalig lang kita. Hindi kita dapat magkadlok, hindi dapat kita magkangawa, hindi dapat kita magkalisang. Just trusting Him, rest in His love, even if the world around us collapses. Bisan pa maguba ang kalibutan pa sa Edwin. Kita nagapati, no? Sa 7 last plagues. Ang Ginoo gin-preserve niya, i-preserve niya iyang katawan tungod ini makatawan niya gusto niya labi na tumabilong sa 144,000 nga maka-witness sang pag-appear, pagpakita ni Ginoong Hesus sa langit. Gani klaro ang siling niya ang iyang pagbalik sa kalibutan wala maekspektara sang katawan apang kita nakakita kung nakibalo sa kamaturan, it's a real coming ni Ginoong Hesus. Kag
ang siling diri, we should rest in His promise and persevere until the end. Aton ina nga makaangkon kita sang kalinong sa promise ng Ginoo kay siya gid magabalik kag magatag sang reward Talking sa aton. of trusting bla Pastor San, ang siling mo kagina no. Just imagine no si John the Revelator atong siling mo bla kagina ginhulog siya sa dinto Sa boiling sa boiling cauldron siguro puwerte nga dako-dako guro nga kawa to. Imo ka nga barbecue. Imagine sino nga tawo man nga hindi mapatay siya ng boiling oil. Grabe. Pero kanami isang saad sa Ginoo. And lo, I am with you always. No? Magaupod ako sa imo. Siguro in the last days, may aragin man Pastor Rasan nga later on, before the close of probation, may aragin man nga itugyan sa kamatayon. No? Para subong, mga tigulang naton. Mga alos ka tigulang ano. May isa kita gabi, may ara naman. No? Ginapapahuway na sila. No? Pero, mga kauturan, kita nga mga bataon, padayon kita sa pag ministeryo, no? Hindi kita last days na ni, no? Ang nagakatabo ng mga kalalatan, mga warning signs sa sining kalibutan actually amo ni ang glorious nga mag-aaser sa aton sa malapit nga pagkari sa Ginoo. At tagaan ko lang sa duty nga trivia, Pastor Edwin, sa panahon ni John, kundi ang death penalty siya, muna gani ang ginasigurado gisang sang government nga ina mapatay gid ang isa ka kriminal. Or sabi sa lethal injection, firing squad. Kailangan may ara gid nga mapatay. Kaman kung once nga mas pair siya, hindi na sa sabi, silya elektrika siya, kag hindi sa napatay, hindi na sa pag-ibalikon ang pag-only watch ng silya elektrika, tagaan siya sang another penalty nga para sa iya. Amo to kay John the Revelator, nga sa diyan, paghulog siya sa boiling cauldron, sa kawa nga nagabukal-bukal sang oil, wala siya napatay. Tungod sang plano sang Ginoo. Kita mo wala na sa galiwat ang boiling cauldron kag isulod siya, gindala siya, gini-exile siya sa island of Patmos as a ultimate penalty para siya. Ako ni balog gin-preserve siya sa Ginoo. Gin-preserve sa Ginoo in preparation sa pag-reveal what is close in the book of Daniel. Amen. Kag para sa aton tanang Pastor Edwin. Okay, diri kita sa rest and working for God. Bo silingon ginatawag na the marching orders. Dapat mayara kitang kalinong samtang kita nagapangabudlay. Ano ning marching orders ang Ginoo? It is Revelation 14:7. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth, so the sea and springs of waters. Amo siling ko kay na Pastor Edwin nga ang judgment hindi siya makaterrorize sa mga faithful sa katawan sa Ginoo. It is not a terroristic statement para sa mga katawan sa Ginoo. It is a glorious message para sa aton. It is a terroristic statement para sa mga unbelievers, sa mga tao nga nagapabungol, sa mga tao nga nagapasaway sa Ginoo. Pero sa aton mga ton, it's a promise nga it is a blessing for us to be vindicated from the accusation of Satan. Posible bala ayhan Pastor Sandy nga ibutang naton sa aton nga kuan gid no, sa aton nagid nga sistema na gid no. Posible ayhan nga may madamo kita sa mga worker nga naga-work lang for the sake of existence, for the sake of sahod, no? Wala sila naga-work sa Ginoo gising matutuod. Posible ba Pastor San? It's possible. Kaya man mayara kitang natawag na may mga mercenary kag missionary. Mga mercenary in the sense nga nagahulat ng 1530, mercenary, ginsilduhan. Hirelings. Mercenary, hirelings. Hirelings, so. Ang real missionary, with or without salary, nagatrabaho sila. With or without benefits, nagatrabaho sila para sa Ginoo. Kay dariblaan nakita ko Pastor Sandy nga kung magtrabaho lang kita sa Ginoo, tagaan niya kita yasing kapahuayan. O tagaan niya kita, hindi kita pag ano, we may be face issues as we proclaim the everlasting gospel, no? Siguro, pero hindi kita pagpabayaan sa Ginoo Pastor Sandy. Amo nang saad sa aton nga leksyon sa sinigid nga adlaw. Okay, sa ika-tatlo naton nga subtopic, no? Resting in hope. O kon rest in peace. Rest in peace. Okay. Ang pag-rest sa paglaom, dire nagambalin ni parte sa mga minatay, no? Sa mga minatay, nga sa diin. Silang ya
1 Thessalonians chapter 4 verse 13, "But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest ye sorrow or others who have no hope." Ang paglaom dito sa aton, labi na sa mga autor na itong nagkalamatay, no? Ang pamangkot bala ato nagkalamatay na angkon nilang ultimate rest. Depende. Ha? Depende pa sa Edwin. Mayarang na angkon lang ang ultimate rest sa itong manapatay sa kay Kristo. In a way, inayag ang kamatayon ging katulad sa abi Pastor Edwin sang katulugon. Mahamo ang katulugon nga sa diin malikaw sila sang problema sang kalibutan. Kag ang Biblia nagambal diri abi nga natawag ang Bible represents death or asleep. Undoubtedly, the death is a kind of rest, pero hindi sa ultimate rest. Okay, amo na kita bilang nga mga pastor pastor saan no sa panahon sang necrological service o kon mga burial service dira. Ang atong gid message is hope. Bisan amid sang ginatawag kamatayon. Amo gid ning aton nya permi. Wa kita yung naghambal sang wala paglaom. No? Hilabi na giti hindi ka man makasiling nga ati ining imo himata ni wa gid kaluwasan ni no. So amo nang ato nagid nga paglaom sa Ginoo bisan pa sa kamatayon mga kauturan kay ti maabot gid man ni sa aton, no? Pero importante nga kita nagakling sa iya, hilabi gid sa iya mga saad. Tiyan mo na ganin kung kita aras kay Kristo kuno, dira sa Romans chapter 8. Even death could not separate us from the love of Christ. Bisan kamatayon, hindi mo kasi para sa aton. Kaya nga, ang kamatayon, siling sa aton nga leksyon, ginapapahuway kita sa mga problema, kabudlayan, silang kalibutan, tungod palangga kita sa Ginoo. Maangko naton ang pinaka-ultimate rest. Nga sa diin, ara, kung ikaw napatay nga nag-alagad sa Ginoong Hesus, kag sa pagkabanhaw nimo silang kalibutan, maangko nimong ultimate rest. Sinang promesa sang Ginoo. Samtang ako bla nagapamalandog sini Pastor San kagabi, gaistoryahan kami ni Mrs. Sa nagkakatabo bla no sa aton mga friends nato dito sa iba nga lugar nga nagsakit ang ulo pag-aga wala na no natula na siling ni Mrs. niya kita ya sweet kinahanglan maghigugmaan na kita. Amen. No? Kaya anytime no anytime maangko naton ining ginatawag death. Oo. Siling ko importante ang aton relasyon sa aton nga duha kag sa Ginoo maayo gid. Amo na Pastor Edwin kinahanglan ang mga pinalangga sa mong asawa ta kabataan ta ginikanan ta mga utod ta bisan mga kauturan sa iglesia pabatyag naton sila nga palangga naton sila. Amen. Hindi nato paglaton nga mga circumstance maabot kag sa din may regrets kita napatay ang asawa ko napatay ang bata ko nga wala niya ma-feel kung paano ko sagid palangga. Kag maga-express lang kita Pastor San sang aton mapagpalangga kun patay ron. Daw masimdo hypocrisy bla. Nya kanami gid sa kabuot dinhi siya pero nagilinawa ni sila. Amo na siling dira sa isa ka lambalan, you cannot value a thing unless it is lost. Kung dira madula na kag di mo na makita, dira maval, oh wow. Nga nadula siya. Tiyan mo na sa Pastor Edwin. Nga ina siya may damo ng mga regrets. Kag nagambal dira sa rest in peace nga sa din ina siya mga temporary niya kaimtangan sa mga namatay sa katapusan natong leksyon ultimate rest siling sang Philippians 4:4 rejoice in the Lord always again I will say rejoice amo ning pinaka ultimate na kon magkalipay kita sa kay Ginoong Hesus permi kag magahambal kita magkalipay. Katawang Pastor Edwin, no? Abi mo Pastor San ining ginatan-aw ko ni sa komentary ining Philippians 4:4 bla. Kaya si Paul nimo ang naghabal, no? Actually, si Paul sa sininga time ara siya sa prisuhan. Pero imagine mga kapaglao, mga kauturan nga in spite nga ato siya dito tani daw gina torture sa dito sa may sa iyang sa iyang prisuhan pero makahambal pa siya gyapon rejoice in the Lord. And ano siya? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Maka-rejoice ka ba lang ara ka sa pait nga sitwasyon? No? Sa kabudlay. Pero mga kautoran, amo ni as Christians. Bisan pa nga ara kita sa kundi sa
siguro nagatubang kita sa mga trials, temptations, nagatubang kita sa mga challenges kung ano madala. Saligan naton ang saad sa Ginoo. Let's rejoice. Nadumduman ko, Pastor Edwin, no? Do ka irony, ano ang ara sa estado ni Paul nga nakasalit sa magkalipay do kung tanawon naton diri nagabula ang baba niya sa pagabal, rejoice the Lord always. Sa pila gani ka chapter ang Psalms 100 150 150. kung tanawon nimo alin sa 145 to 150 nga chapters, ang primero nga lines kag katapusang nga lines konsistensya, Pastor Edwin, 5 ka chapters ng kambal sila sa Ginoo, rejoice in the Lord, rejoice in the Lord. Ano ang kay David, kay Paul, nga sa din, amdo halos nagababol ang ilang mouth, ang ilang baba, sa paghimaya, pagdayo sa Ginoo. Ina tungod nakita naton succeeding nga verses, Pastor Edwin. Nga ang magkalipay kita. Kay ang Ginoo, may ara, gintawag kita sa Ginoo, ginbatong kita sa Ginoo, sinners as we are. Imagine nato mga utod, Pastor Edwin. Nga sa din, ang inang kadtuan naton, do katulad lang wala kita sang kwanbla sang full of excitement nga sa din makaangkon kita sinang final rest nga inang langit among new anang nataglawi langit nga ginaprepare sang Ginoo nga subong wala masugid sa atundo ano katahom i-surprise suspense para sa atundo ano katahom gani subong palang Pastor Edwin daw mabatyagong excitement. Bisan mapatay man kita o kung mabuhi kita, kung nahara kita sa Ginoo, assured kita sang ultimate rest nga ginaaman sa Ginoo para sa aton. No? Amo ni kanami gini sining sinulatan ni Mrs. White Pastor Sano. Christ is coming with cloud and with great glory, no. A multitude of shining angels, no, will attend him. He will come to raise the dead and to change the living saints from glory to glory. He will come to honor those who have loved him and keep his commandments, and to take them to himself. He has not forgotten them nor his promise. There will be a relinking of the family chain. Baka namin, no? When we look upon our dead, we may think of the morning when the trump of God shall sound. A little longer, and we shall see the King in his beauty. A little longer, and he will wipe all tears from our eyes. A little longer, and he will present us faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Katahom, Pastor Edwin, tama ka consolation para sa aton ginatawag ginakapoy nga kalag. Ang kantabla, Pastor Edwin, ako dakbalo ng kabalaan mo ni siya. It won't belong. It won't. Ang mga dilan, it won't belong. It won't belong. Hindi na dugay. Hindi na madugay. Count the years as months. Wow. Isipon nimo mga tinuig nga katulad binulan na lang. Count the months as weeks. Count the weeks as days. Any day now, it won't belong. How exciting it is, mga utod ko sa makabiyanan. Nga bisan pa ari kita subong sa kasuluban sang panahon, kapigaduhon, kabudlayan, kag nagasuffer kita sang global warming, political, and even pandemic nga ginalanda sang kaaway sa aton. It won't belong. Think of it, mga utod. Isipon mo ang tinuig nga binulan na lang. Isipon mo binulan nga sinimana na lang. Isipon mo sinimana ang inadlaw na lang. It won't belong. Christ will be coming home. Amo na Pastor Sandib lang, mga kalantahon nga nagkasiling, we are nearing home. Yeah, we are nearing home. Kag dayon may ara pagid at the door. At the door. Saan upan na agin sulat nga mga tinuig ng at the door at sa aton pasubong lapit sobra na siya sa door. Basin nagatikang na siya. Pagwa no. Lapit na lagid Pastor San. Muna gani Pastor Ruben kag sa mga kauturan to makabyanan kag sa aton nga mga followers sa sininga semana how beautiful it is nga hara kita sa Ginoo. Do ano katahom. Kag we are blessed nga nakapamati kag nakaangkon kita sining ihibalo. Ining mga insights sa pagdulong sa aton sa pagkamatutom sa Ginoo. Wala na sang rason nga magpalantang kita sa kalibutan kundi sa pagpakamatutom. The only thing ngay mo naton no else wala na sang iban
wala na sang sobra, wala na sang kulang, kundi ang pag-prepare sa pag-develop, Pastor Edwin, sang pinamatasan, sang batasan ni Kristo sa ato. Parting words, Pastor Edwin? Amo gani Pastor San na bless ako sa sining leksyon na this week. Kahit ultimate rest, no? So hindi na magdugay mga kapaglao, mga kauturan, ano pa bala ang aton nga ginapabuyan-buyan? Ano pa bala ang aton ginapalantang, no? Dangop na sa Ginoo, no? Hindi na magbiya sa iglesia, no? Kung ang church daw medyo nagaginamo, hindi magbiya, no? Because the same church siling sa Ginoo has given His high regard, Pastor Sunday. Palangga niya ng church, Seventh Adventist Church, and the final remnant. Okay, thank you very much sa mga kauturan, mga kapaglaom. Salamat sa inyong pag-follow sa inyong programa. Magatakop kita sa pagpangamuyo. Balaan naman nga Diyos sa sining kagahon, kami nagapalapit sa imo. Nagapanugyan sa mga kagalingon, ginabatyag namon o Diyos. Ang balatyagon sang pagka-excited sinang panahon nga ginaama nimo sa mga katawan sa sining kalibutan, sa mga matutom, buligi Ginoo bisan mga kabiyanan namon nga naga-follow. Ayan sila, wala pa naaman ilang kagalingon si mo buligi Ginoo nga sila man mapreparar ang bugos lang panimalay, nga sila man makaangkon mangin partisipante sinang langit nun nga fiesta para sa mga matutom. Ginapangayon namon sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Thank you very much and God bless.